Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, magandang gabi nga pala sa inyo. Bali marami akong nababasang comment, tsaka marami nagtatanong sa akin kung paano ba daw ako nag-groom ng balon molly. Kung ano ba daw mga ginagawa ko, kung anong mga pinapakain ko. Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa yung pag-groom, tsaka kung paano ko sineselect yung mga groomable na pwedeng maging show potential. Disclaimer lang hindi ako expert guys newbie lang ako. Kumbaga nakakachamba lang tayo sa mga show. Kumbaga yung ituturo ko sa inyo o i-share ko sa inyo yung mga experience ko lang. Yung mga nalalaman ko, bahala na kayo kung i-apply nyo. Basta ako, i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-groom ng balon molly. Lalo ngayon guys, ang daming show. Halos buwan-buwan may ginaganap na balon molly show. Kaya tamang-tama lang din siguro ma-share ko sa inyo kung paano ba yung tamang pag-groom ng balon molly. Tara, samahan niyo guys. Bali ang una kong ginagawa guys ay nagse-select muna ako ng mga groomable na pwedeng i-groom. Kumbaga halimbawa sa isang batch, pag umedad yan ng mga 2 months or pa 3 months, diyan ko na sineselect yung mga female na yung tipong akala nyo babae sila pero lalaki pala. Halimbawa, ito guys, ito, kasi na ba yun? Hanapin natin dito. Meron ako dito guys, yung tipong kaka-male pa lang. Yan guys. Halimbawa, ayan, akala nyo female yan. Kahit ako nun, kala ko female. Pero, yan kasi, tignan nyo yung anal pin niya. Yan, kung makikita nyo, yan o. Diba guys? Parang female siya nung una, tas ngayon, medyo humahaba na yung, ayun, yung sa ano niya, yung sa, medyo tumutulis na yan guys. So, ayan na, tumutulis na. Yung sa baba, teka. Yan, medyo tumutulis na guys. Yan yung mga shemale. Yan yung mga pwede nyong i-groom. Na yan kasi, ito kasi sila kasi yung mga lumalaki na balon molly. Hindi sila katulad ng mga shooter na parang ganito, yung mga maliliit. Yan, ito yung mga maliliit na yan. Yan, mga shooter. Ito, parang ganyan. Yung mga payat guys, yun. Ayun, pag mga 1 month pa lang, lumabas na yung mga, tumulis na yung mga anal pin nila, yung sa baba, ayan o, yung nasa, yung mga panundot nila, yung gonopodium, yun. Yun yung, sa lalaki kasi guys, ang tawag gonopodium, yung panusok. Yun o, yung nasa baba, ito guys, yun yung mga nasa baba nila. Gonopodium tawag pag sa male. Pag sa babae naman, anal pin, yung parang pamaypay. Halimbawa dito, ito, mga female yan guys. Ayan yung nasa ilalim nila. Ayan, yung mga nasa ilalim nila na yan. Ayan. Pag parang pamaypayan na nakabuka na nakaganyan, female yun. Ngayon, yung sineselect natin na mga groomable is yung mga shemale. Yun yung parang sa una, sa 2 months hanggang 3 months nila, parang ano siya, parang pamaypay yung anal pin nila. Akala mo anal pin talaga. Pero pag lumalagpas na ng 3 months, parang tumutulis na siya. Yun nga yung katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Yun yung mga female, yun yung mga ginugroom. Kasi sila kasi yung malalaki guys. Tapos pag ginroom nyo sila, mas lalo pa silang lalaki. Pero guys, ang payo ko lang sa inyo, hindi naman lahat, pwede nyong i-groom. Kumbaga, hindi naman porket female siya, go-groom nyo na agad siya. Siyempre, titingnan nyo pa rin yung kulay niya. Tapos, titignan nyo yung body structure niya, kung may humpback ba. Ito, humpback guys, yun. Tulad nito guys, ito yung isa kong ginugroom. Yan, kung may humpback ba siya. Yan nyo rin makikita yun guys, pag side view na siya. Tapos, yung caudal niya, titignan nyo rin kung maganda yung proportion. Tapos tignan niyo yung peduncle. Tulad nito guys, long body to guys. Kaya medyo wala itong pag-asa. Kasi mahaba talaga siya. Kahit sabihin mong sobrang laki niya, mahaba. Wala na ring silbi siyang i-groom. Kasi masayang lang din kasi yung oras niya dun guys. Tapos wala rin siya pag-asa sa show. Yan. Di ba?
Kumbaga, medyo mahaba siya guys. Kaya kahit sabihin mong malaki yung dorsal niya is wala rin negative na rin ipang show kasi nga mahaba talaga siya, elongated siya guys. Ayun, okay, nasabi ko na sa inyo yung shemale. Tulad niyan guys, ang haba niyan guys. Sobrang laki niyan kaso mahaba. Bali nasabi ko na sa inyo yung mga kung paano ba mag-select ng groomable. At pangalawa naman guys, sa pag-groom na tayo. Ngayon, pag nakapili na kayo ng i-groom nyo, ang gagawin nyo na is sa akin, ang pag-groom ko is hindi ako nagsosolo tank. Yung isang tank na isang tank na ganyan, tas solo lang siya. Hindi ako ganun guys. Pag nag-groom ako, isang malaking tank tapos marami sila. Kumbaga, sama-sama yung mga male. Sabihin mo na sa 20 gallons, mga 10, 15, ganun. Ganun ako mag-groom guys eh. Kumbaga, sama-sama yung mga male. Para ang tendency kasi nun, mag-aano sila, maghahabol-habulan sila, mag-aaway sila. At huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman sila nagpupunitan ng mga pins nila. Hindi naman nila napupunit yung mga dorsal nila, caudal, hindi yun. Kumbaga ano lang sila, untugan, ganun lang eh. Ganun lang ginagawa nila. Tsaka ang proportion kasi nun guys, kaya ganun ako mag-groom. Kasi para pag lagi silang nagbubunggo ng nag-aaway, mapapansin mo yun, lagi silang naka-flare. Kumbaga, yung dorsal nila, tinataas nila. Para masanay sila guys, para masanay sila na laging nakataas yung dorsal. Kumbaga, palautog sila. Tapos yung dorsal nila, mabilis sa haba yan. At saka, mas titigas yung mga buto ng dorsal nila. Ganon guys. Tulad nito guys, parang, ayan o, di ba? Mabilis sumaba yung dorsal nila. Kumbaga, ayan, nasa taas. Yung parang palong. Ayan yung dorsal guys, dorsal pin. Kumbaga mas mabilis yan humaba pag sama-sama silang mga male kasi palagi silang nagbabalugbugan. Ganun lang guys. Basta, ako kunyari, halimbawa, isa lang yung groomable nyo, edi samahan nyo ng ibang male, basta kahit anong male. Basta meron lang silang kaaway, parang ganun. Meron silang kasama sa tank na kaagaw nila sa pagkain, ganun. Kasi ang tendency niyan, magiging alpha yung isa dyan kung sino yung pinakamalaki. Tulad nito, ito guys, ito yung nag-second place sa Seascape Mania. Ito guys, ito yung nag-second place ko na sa junior. Matibay yan guys, palautog yan. Yan, ganyan. Ganun lang naman ang ginagawa ko guys, sama-sama sila. Tapos, pagdating naman sa guys, water quality, yan, number 1. Yan talaga guys. Yung pinaka number 1 na kailangan nyo gawin, yung water quality. Alagaan nyo yung tubig nyo guys. Dapat halos kahit araw-araw kayo mag-water change. Number 1. Dapat yung mga poop nila, yan, mga poop nila guys, siphon nyo yan, mga poop. Siphon nyo yan guys, everyday. Kunyari, gabi kayo o umaga kayo ng-water change, kinaumagahan, water change na naman kayo, ganun. O pwede nyo rin naman siguro kung nalipasan nyo, okay lang naman yan. Basta wag nyo lang papabayaan na halos 3 days hindi kayo mag-water change. Siyempre, yung isda nakadepende din yan sa inyo, sa tubig nila para gumanda sila, di ba? Tapos, number 3, ang gagawin nyo guys is pakainin nyo sila ng mga high quality fish food. Yung mga high protein, halimbawa, live foods. Daphnia, bloodworm, o kaya tubipex pag medyo maliit pa sila kung hahabulin yung katawan nila. Ganun. Tapos pag kunyari sa kulay naman guys, kunyari yan, trichoreded, medyo matabang yung kulay niya. Parang BBS guys. Bigyan nyo sila BBS para yung BBS kasi malakas na pang color enhancer yun. Yung BBS, kasi yun mataas sa protein na talaga yun yung BBS guys. Tapos pag medyo maliit pa sila, bombahin nyo ng tubipex. Pero wag naman yung masyado, basta yung alalay lang yun, nauubos lang nila guys. Wag yung babaran. Kasi ang tendency pag binabaran nyo guys is baka magka-SBD sila. Yun yung parang tumitihaya sila. Tapos wag nyong kalimutan yung spirulina. Yan, magbigay din kay spirulina. Ako talaga guys, ang pinanggugurom ko talaga is yung ikisakana fish food yun. Mabisa yun guys, ikisakana, pakita ko sa inyo. Ito yun guys, yan. Ayan ang pinanggugurom ko guys. Bali yan, ang ginagawa ko, hinahalo ko lang siya sa probiotics. Binibilog-bilog ko lang siya sa probiotics, tapos ibibigay ko na. Or pwede nyo rin tong erecta. Yan guys, hindi to gel food guys Ano lang to, feeds. Pero sobrang bisa niyan guys. Bali ganun lang, walang ibang sikreto guys sa pag-groom. Tapos minsan ginaganyan ko yan guys
Tingnan mo, pag ginulat, di ba? Pag ginugulat yan guys, nag-aangatan ng mga dorsal pin yan. Di ba? Para masanay sila, ganun lang. Kasi ang gagawin nyo sa kanila guys, sasanayin nyo sila na lagi nakatayo yung dorsal nila. Para pagdating ng show, palaging nakapalautog yung dorsal nila. Palaging nakatayo yung dorsal nila. Yung parang palong nila, ayun o, tingnan nyo. Yan, lagi sila naka-flare. Ganun lang naman, wala akong ibang sikreto. Walang ibang sikreto guys, kundi water quality, tsaka pagkain. Yung high quality fish food. Saktong-sakto pa naman guys, maraming show ngayon. Tulad sa June, meron na naman sa Cavite. Tapos yung mga online show sa Bataan, meron. Kaya sabi ko sa inyo guys, maganda yung matutunan nyo rin yung pag-groom. Para guys, sa mga susunod na mga show, lalo kung medyo malapit lang kayo, pwede yung isali yung mga isda nyo, di ba? Tinitignan lang naman dyan guys, syempre, tignan nyo yung body ng mga i-groom nyo. Dapat, ano sila, balon talaga, hindi yung pahaba, yung mga long body, tsaka maliit. Syempre, huwag kayong pipili ng mga shooter, di? Kahit anong groom nyo sa mga shooter, yung payat na male, hindi nalalaki yun, talagang ganun na yun guys. Isa pa guys, ang gawin nyo, dapat medyo malakas yung aerator. Yun, isa pa pala yung na factor guys, ganyan. Dapat malakas yung bubbles, parang kumukulo. Yung mangyayari doon, langoy lang sila ng langoy. Parang busy sila, active sila, kumbaga. Ganon. Tapos minsan guys, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng female. Minsan nilalagyan ko yan ng female para hahabol-habulin nila yun. Kumbaga, magpapasikat sila. Pero pag nilalagyan ko yun ng female guys, minsan 1 oras hanggang 2 oras lang ang ginagawa ko. Tapos, inaalis ko na rin yung female, ganun. Siguro, yung iba, hindi ganun. Sa akin, yun sa akin. Bahala na kayo kung i-apply nyo. Awa ng Diyos, nakakachamba naman ako sa mga show. Ito yung isa kong female na ginugroom. Selo pa siya guys. Yun guys, shinare ko na sa inyo Ganun lang naman, walang ibang sikreto. Kundi number 1, water quality. Tapos yung quality fish food. Yun. Tapos yung aerator. Ayun. Tignan nyo rin yung i-groom nyo. Siyempre, hindi porket female yan. Tsaka maganda yung body, i-groom nyo na. Siyempre, titignan nyo rin yung, yung bibig. Malay nyo, bingot. O yung pins niya, malay nyo, may pinrot. Di ba? Kahit anong groom nyo dyan guys, wala na yun, X na yun. Tapos tignan nyo rin yung coloration, basta ganun. Para hindi sayang ang oras nyo, hindi sayang yung oras ng pag-groom nyo, di ba? Kumbaga mag-groom kayo, yung sure ball. Kaya kung halimbawa man nasa batch ng isda nyo, wala man lang groomable, gusto nyo mag-groom, gusto nyo, bilhin na lang kayo sa akin. Marami tayong groomable guys, PM nyo lang ako, di ba? Ganun lang. Lalo ngayon, ang dami mga show ngayon. Halos buwan-buwan may show. Tapos ang lalaki ng premyo guys. Lalo ang gaganda ng trophy, promise. Kaya sana mag-groom na rin kayo para mas lalo tayong dumami. Mas lumaki yung Balon Moli community guys. Kita-kita tayo sa mga show. Masaya sumali sa show guys, promise. Malay nyo, kayo na yung susunod na maging best of show, di ba? Sarap sa pakiramdam nun guys, promise. Madali lang naman yun guys. Basta consistent lang kayo, tsaka masaya kayo sa ginagawa nyo guys. Mapapaganda nyo yung isda nyo. Promise yan. Basta alagaan nyo lang sila ng tama. O guys kung nagustuhan nyo yung video natin guys, huwag nyo kalimutan mag-like and share. Subscribe nyo na rin ako para updated guys sa mga susunod natin video guys. O siya, gabing-gabi na guys. Salamat sa pagsama.